Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Isang maulan na araw po sa ating lahat. Ang araw po ngayon mga kasari ay Miyerkules. So for today's video, ang topic po natin is yung pagbubukod-bukod po ng sales dito sa Sari-Sari Store. So ang laki po kasi ng naging papel nito upang mapalugo ko po yung aking negosyo, itong ating tindahan. So again, disclaimer po mga kasari, hindi po tayo pare-parehas ng pananaw sa ating Sari-Sari Store. May mga tindera na hindi pabor sa bukod-bukod na benta dahil nahihirapan silang ibukod-bukod dahil maraming bumibili. Pero may mga tindera naman po talaga na tulad ko na bukod-bukod po yung kanilang benta at mas yun yung nakatulong sa kanila para mapalago nila ang kanilang maliit na negosyo. So, ayan po. Back po tayo doon sa topic na bukod-bukod na benta. Ito po ay isang pamamaraan ko dito sa Sari-Sari Store na tingin ko po talaga ay malaki ang naging papel para mapalago po itong aking tindahan. Katulad na lang po, i-share ko sa inyo yung sa alak. Dati po mga kasari, nung nagsimula ako, wala pa talaga akong alak. So, nung may mga nagre-request, magtinda ka naman ng Gin Bilog, 4 at Red Horse, Emperador, ganyan. So, ang pinaka natatandaan ko talaga guys, na bumili ako noon ng mga 5 bote ng Gin Bilog, mga 2-4 lang. Tapos, after noon, nung medyo kumikita na ako ng konti, medyo napalago ko na ng konti, ang tagal ko bago nagkaroon ng Red Horse. At may mga ilan talaga na madalas nang magtanong sa akin kung may tinda ba daw akong Red Horse. Sabi nila magtinda na daw ako. So, sabi ko kapag medyo may tinubo na ako doon sa mga nauna kong alak na itinitinda, sabi ko magkakaroon din ako ng Red Horse kahit magumpisa muna ako sa isang case. So ayun nga, nakaipon tayo mga kasari ng pampuhunan sa isang case ng Red Horse dahil nga bukod yung benta natin doon, na monitor natin kung may pambili na ba tayo nung isang case ng Red Horse na pinapangarap natin na magkaroon tayo. And hanggang ngayon mga kasari, ginagawa ko pa rin yung method na yon na ibukod ang benta natin sa alak. At ngayon po, proud to say na meron na tayong siguro nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nasa 20 case na po yung Red Horse po natin. Assorted na po yun. May grande at maliit na Red Horse. So, 'di ba po mga kasari, dating wala tayong Red Horse, nagkaroon ng isang case, ngayon meron na tayong 20 case. 'Di ba po? Wala po talagang imposible sa method na ibukod po natin yung benta natin sa Sari-Sari Store. So, ngayon po ipapakita ko sa inyo mga kasari yung aking lagayan dito, yung aking makeup organizer na parang maliit na drawer, doon nakalagay yung mga bukod-bukod ko na benta. So, ito po ngayon mga kasari, yung aking bukod-bukod na benta dito sa Sari-Sari Store. Meron tayong dalawang, ang tawag dito ay makeup organizer. Actually, ang inilalagay talaga dito is yung mga makeup nating mga girls. Pero naisipan ko kasi, at meron ding mga gumawa na din ito na mga kasari natin na why not ginamit sa mga benta nila sa tindahan. Ayan oh. Makikita nyo meron tayong sa tindahan, sa frozen, sa sigarilyo, yellow, bigas at alak. Ang pinakauna kong makeup organizer, which is ito yon, and then second is ito. Mas maganda yung quality nito kasi swak na swak talaga yung mga drawer. Isang ganyan mo lang, pumapasok agad siya. And then itong pangalawa, ayan o, hindi siya ganun. Yan, medyo kailangan mo pang ayusin para pumasok yung drawer. Ang naging papel nito mga kasari sa Sari-Sari Store ko, kasi kapag bukod-bukod yung mga benta yan sa tindahan, madali mong mamomonitor. Mas madali mong mamomonitor kung tumubo ka na ba, kung magkano na yung benta mo sa isang araw. Kaya mas ito talaga yung naging applicable dito sa Sari-Sari Store. Hindi ko sinasabi na maging applicable din ito sa Sari-Sari Store nyo kasi depende po yan sa dagsa ng tao. Kasi sa tingin ko kapag sobrang dami po yung bumibili, halos hindi na kayo makauwi. Medyo mahihirapan po kayo sa strategy na ganito na ibukod-bukod. Kaya yung iba against dito talaga sa bukod-bukod kasi nahihirapan daw sila, nakakalimutan na nila yung binili nung unang customer.
Pero kung ganito naman po yung sari-sari store niya na hindi gaano masyadong sunod-sunod yung bumibili, natatandaan pa rin naman po mga kasari kung ano yung binili nung nauna, kaya nabubukod-bukod pa rin namin. And ito talaga yung naging nakasanayan na namin since nung nag-start akong magtindahan. Talagang nung wala pa akong ganito, bukod-bukod na rin talaga kung mapapanood yung mga vlog ko. Kaso, nakalagay pa lang po sa mga garapon. Sa mga garapon pa lang po nakalagay yung mga benta natin. Pero nung medyo nakapag ano-ano na tayo, nakakabili na tayo ng gamit sa tindahan. Ayan, gaya nito. Yan, dati pangarap ko lang din to. Cash box. Yan, ngayon meron na tayo. Ayan o. Diba? Dalawa pa sila. Nung medyo nakaluwag-luwag na, nakabili na tayo ng mga gamit dito sa tindahan. So, ayan talaga yung naging nakatulong talaga sa akin para mapalago ko rin yung aking mga paninda. Like yung sa frozen, sa sigarilyo, sa alak. Kasi kung mga kasari, kung pagsasama-samahin ko lang yan, nandito lang guys yung deliver ko. Mating lang po mga kasari yung ahente ko po ng soft drinks, and then nag-refill na po ako dito ng mga mineral at soft drinks din. So balik tayo dito guys. Kung pagsasama-samahin ko kasi yung benta ko dyan, I think hindi ko magagampanan na mapalago ng maayos yung aking sari-sari store or yung aking paninda. Ang laki talaga ng naitulong sa akin guys ng bukod-bukod. Lalo na nung nag-uumpisa ako mga kasari. Wala pa kasi ako, hindi naman kasi bigla na meron akong bigas, meron akong soft drinks, meron akong sigarilyo. Wala po ako niyang mga panindang niyan nung ako po ay nag-umpisa. Dahil kulang-kulang 5,000 lang po talaga yung puhunan ko nung umpisa. Kaya dun lang po muna ako sa mga basic needs ng mga customer. So, nung kailan lang po tayo nagkaroon ng mga yan, nung tayo ay medyo nakakaipon-ipon na. So, pinagtuunan ko talaga ng pansin mga kasari na nung ang ingay ng mga bata kasi uwian na. Ingay talaga ng mga batang yan, yung mga kapitbahay namin dyan. Nawawala yung focus ko sa pagbablog eh. So, ayan pa, may isang bata pa. Ayan o. Wait lang guys. Lalo guys, nung nag-umpisa akong magtinda ng sigarilyo, kahit na pa isa-isang kaha pa lang ako noon, bukod na talaga yung benta ko sa sigarilyo. At yun talaga guys, ang masasabi ko 100% na nakatulong talaga sa akin na nakabukod yung aking benta sa sigarilyo. Ngayon, sobrang proud to say na nakakapag-stock na ako ng rim-rim ng sigarilyo na good for 2 weeks, ganyan, bago ako balikan ulit ng ahente at bago ako ulit bumili sa palengke. Ganun guys. Dati, pa isa-isang kaha lang ako, ngayon nakakabili na ako ng rim-rim, nakakapag-stock na ako ng sigarilyo. At yun, dun ko talaga na maganda rin talaga na nakabukod yung benta natin sa sari-sari store. Pero hindi ko rin guys minamasama na yung mga sari-sari store owner ay against sa ganyan kasi nga hindi nila kayang ibukod-bukod kasi nga lalo na kung madaming bumibili sa sari-sari store nila, hindi talaga applicable na ibukod-bukod pa. Siguro may mga ilan na nakabukod sa kanila pero hindi nila kaya na katulad nito na talagang bukod-bukod talaga. So, ayun po mga kasari, ayan, napakita ko na sa inyo yung ating bukod-bukod na benta. So, ilalagay ko guys yung link dito mismo sa aking YouTube channel kung gusto nyong mag-order rin ng isang maliit na drawer, yung makeup organizer na yan para mag-start na rin kayo na magbukod-bukod ng inyong benta sa sari-sari store. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching. Paano po sa delight naman?